Kaya ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok ng gamahanan, mas hay pa kaysa espada nga doy sulab, o modulot kini hangtod sa kinhaladman sa kalag sa espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, o mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, ang tanan binuksan o dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghahatag raw niya kitag husay. Kay mag-aadto tas pagkampo akong hanyo ang tanan sa pagtindog. Ako ka dito. Amahan na mo nga Diyos nini nga taknas kabuntagon. Kami maghahatag na usab sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga kanimo bisan man sa extension sa kinabuhi. Nga din ikaw nagatugot pa kanamo, nga din kami makapadayon sa pagpangalagad kanimo, pinagi sa pagsimba kanimo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga bisan man ini nga panahon, ikaw mag-istorya na usab kanamo sa yanong nga paagi, nga din ang imong pulong mahimong mudulot sa among kalag ug mahimo nga tinubdan sa kaalam ug nga kami magkinabuhi pinagi niini, nga diin mahimo ka namong magmadaugon sa among pagkinabuhi niini nga kalibutan. Father God, thank you so much sa imong pagtabang kanamo karon, among ginatugyan kining tanan nga kanimo. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga magalihok sa among taliwala, kung bisan man magalihok usab sa imong alagad. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen. Okay, mong lingkod ang tanan. Kaya itong pagtuot karon human sa kaluwasan, unsa mga butang atong nadawat gikan sa Ginoo. Kaya itong pagkatunan ang 40 ka mga absolutes, no? Gitawag na ito kinisiyag 40 absolutes nga itong nadawat sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus. Ang 39 niini gitawag na ito kinisya o irrevocable. Bot ibsabot irrevocable, dili na gyud mawala sa tuwa pa. Ug ang usa nini gitawag og revocable. Mawala siya sa diyang makasalata. Apan na doon ay solusyon nga makabalik gihapon kita ngadto sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Nawatong tunan kining irrevocable, sugod kita sa mga irrevocable absolutes. Sa dihang ito, ikaw kang Kristo Jesus, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, ang usa ka magtotoo, kita nakakaplag na sa Ginoo, mao kini mga butang atong nadawat, ug dili na gini siya mawala pagikan kanato. Una, the believer resides in the eternal plan of God and shares the destiny of Christ. So, napil na ikaw sa plano sa Diyos. Dati, sa dili pa kita magtotoo, wala pa ta na-apil sa kabubuton sa Diyos nga mahimong magkinabuhi uban kaniya sa umalabot. Pero sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, apil na ta sa iyang
eternal plan. Unya, dito sa langit, sa dihang mamatay kita o sa dihang kita marapture, apil na kita dito. O kini na-divide sa 5. Mamanang uban ay moingon nga 64 ka mga absolutes after salvation, ang uban 51, ang uban 40. O kung ato kining 40, nanon diri ang tanan, no? O gusto na nini sa the believer resides in the eternal plan of God and shares the destiny of Christ. He is foreknown. Nailhan na siya. Sumala sa Acts 2:23, Romans 8:29, kung bisa man sa 1 Peter 1:2. Letter B, he is elected, pinili na siya. Sumala sa Roma 8:33, Colossians 3:12, 1 Thessalonians 1:4, Titus 1:1, kung bisa man sa 1 Peter 1:2. Now, sorry dili kay na ko ni siya itantad pagtudlo, no, kay akong i-focus nga mahuman na to ang, kung pwede mahuman na to ang 40 absolutes. So, letter C, predestined. The word predestined sa Romans 8:29-30, we will become like Christ. Ang predestination diri is not that you will go to heaven, no? Kundi ang predestination diri nga ang atong kinabuhi, we will become like Christ. Itong itudlo ni Glinda kaganina, ma-filter na to ang atong word, no? Sa Ephesians 4:29, muna pinaka-nindot kayo ng mensahe para sa kasal, no? Anang Ephesians 4:29, ma-filter ninyo inyong words, no? Para sa benefits sa relationship. So you will really be changed by the word of God. And then letter D, chosen. Sa Matthew 22:14, o bisa man sa 1 Peter 2:4. And then called. We are called to serve God. We are called to believe in the Lord Jesus Christ. Now, ikaduha diri nga absolute, the believer is reconciled. Removal of the barrier between man and God. Reconciled na ta. Kaniadto, we are enemies of God. Sa dili pa ta magtotoo, we are enemies of God. Na wala nagpasabot nga walay gugma din na, wala na higugma ang Dios sa ato. Pero ang atong kahimtang tungod kay dili pa ta kabahin niya, napatas kalaban, napatas sa kang Satanas nga side, busa gitawag kita we are enemies of God. Apan sa takna nga ikaw mituo na kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, you are reconciled. Napasikuli na ta. That means the removal of the barrier between man and God. Ang babag na to ngadto sa Dios, nawala na siya. Letter A, by God, sa 2 Corinthians 5:18-20, nagisgot kini siya may tungod sa atong pagka-ambasador, by God unto God, sa Romans 5:10, o bisa man sa 2 Corinthians 5:20, o Ephesians 2:14-17. Number 3, the believer is redeemed. Gikuha sa Griego nga pinulungan kini siya nga agoratio. The believer is redeemed, purchased from the slave market of sin. Now, unsa mong gid ang atong kahimtang sa una? Natas na ulipon ta sa ilalom sa sala. We are slaves to sin, no? Or slaves market of sin. Sige tag pamalingki og sala. Muna nga itong kinaiya sa una. Hindi po tag hebalo kung saan na ito pag pildi o paglikay sa sala. Pero karon na natay idea nga dili na ito na ulipon sa sala. Kung dili na natay huna-huna nga naulipon ta sa pagkamataron. Nga diin, nagkinabuhi na ta nga uyod sa kabubuton sa Diyos.
But before, wala gyud. Ang mga words nga magawa sa atong baba, sumala pa sa atong Sunday school, dili pa gid maayo. Dili pa filter, no? Dili filter, no? Nga ang katong mugawas, katulang makatabang o makapalikon sa atong isig ka magtotoo. Even now, kung wala pa kita nagatubo ng pagkahamtong, ang mga words sa atong baba, dili paghihapon filter. It demands maturity. It demands spirituality. And God did this at the cross. So the believer is redeemed, purchased from the slave market of sin. Gipurchase ta, gipalit na ni Jesus Christ. Giyon sa niya pagpalit, pinagi sa iyahang kamatayon sa cross. Sa iyahang kamatayon sa cross, gibayran niya. Gipurchase. Murabag ka ng gihatag naman ako siya ng illustration kaniyanto. Katong usa ka bata bitaw nga nasiya idulaan. Buhat siya baruto, gwapo kay pagkabuhat ng baruto. And then, giparutaw-lutaw niya sa sapa. And then, wa siya kay balo, nanday dako kayong sulok, kay nagulan day ang taas. Ang iyang baruto na anod. Huwag niya tos dagat. And then, ang usapod ka mananagat nga swerte po kayo, kaya nakakita siya niya ito, nakita niya nga gwapo, gikuha niya. May gwapo man nga baruto. And then, ang gibuhat sa usa ka mananagat, kay di man niya mabaligya, kay di man ito isda, ihan to sa mga tindahan, gibaligya niya. Nga pagbaligya niya dito, gipalit niya, gibaligya na po sa mga sa tagyas tindahan o gitimes to. Mahal-mahal na ang kantidad, kaya magilan siya manggit. Ug ang mong bata, miabot ang panahon nga diin, nakaabot siya dito nga tindahan. Ug samtang nagatanaw siya sa display, nakailag din siya nga, kini ako gining hinimo. Mao gini ang akong gihimo nga baruto. Ug busa, nangutana siya o pilay baligya kay iyang paliton. Ug sa dagi sultihan na siya sa presyo, mayon siya, balikan tagid ka, paliton tagid ka. Sumutong pag-abot sa panahon na nasa'y kwarta, gibalikan niya, gipalit niya ang mga baruto. Ug sa diyang napalit na niya ang baruto, mingon siya nga, baruto, ako ang naghimo nimo, nawala ka kanako, o karon gipalit na ka. So muning nahitabo sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, hinimo ta sa Dios. Andi nakisala ta. Nahimutang spirituality tungod sa nabuhat sa atong ginikanan. O niabot ang panahon, nakita sa Dios nga kinahanglan iyang pagapaliton na. O dito sa cross, iyahatang gipalit. Sumuning word nga redeem, agoratso. Gihimutan niya, nawala tagikan sa iyahang plano niya, gipalitan niya. O bulahan ka karon nga ikaw mituo ka Kristo Jesus kay mong ginawag manluluwas. Kaya dili lang ang gibuhat ka sa Dios, kitagaan kang kinabuhi sa Dios, gipalit pagid kaniya, pinagi sa iyang precious blood, pinagi sa iyang spiritual death dito sa cross. Ug mo kining number 3, the believer is redeemed, purchased from the slave market of sin. Romans 3:24, Colossians 1:14, ug bisan man sa Ephesians 1:18. Number 4, the believer's condemnation or eternal judgment is removed. Dili na ka pwede madto paglinaw ang kalayo. There is no lake of fire for the believers.
Wala na ilinaw nga kalayo para sa mga magtotoo. Pildi man nga magtotoo o nagmadaogon nga magtotoo. Kaya duha magkaklaseng magtotoo lagi. Adunay pildi nga magtotoo, kanang di kabalo musulbad sa mga problema, kanang dalirang madala sa ihang emosyon. Ug napoy winner nga magtotoo nga bisag pag unsay mga pagsulay sa iyang kinabuhi, lig-on gyud siya sa iyang pagtuo ug pagsalig sa Dios. So, ma-winner man siya o ma-loser siya, dili gyud siya ma-appeal sa condemnation. There is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Sumala pa sa Roma 8:1. So there is now no condemnation. Wapo na ang versikulo, no? Buti sabot nga, kung ikaw nagtuon na kang Kristo Jesus, dili na nyo ka ma-appeal sa hukom sa linaw ang kalayo. Na nakakang Kristo Jesus, buhi pa ka, mahibalo na ka, nga nakakang Kristo sa walay katapusan. So the believer's condemnation or eternal judgment is removed. John 3:18, kung mabasa niyo, basahon na ito gamay kanino, kay bisan mo kaon kining kuras, pero importante mo kayo. John 3:18, o bisan man sa Romans 8:1. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kaya wala man siya mutuo sa buktong anak sa Diyos. So, kung mituo ka sa anak, mituo ka kang Kristo Jesus, wala na isilot. Wala na ilinaw ang kalayo alang kanato. Pildi man siguro ta sa rewarding, wa man siguro tayo reward dito sa taas, pero sa linaw ang kalayo, dili na tama ato pa sa linaw ang kalayo. No? O bisan man diri sa Roma, Roma 8:1 nag-ingon, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Dili na hinukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. So the moment you believe in the Lord Jesus Christ, you are united in Christ. You are in union with Christ. You are in Christ. Okay, na naman kang Kristo, dili na gid ka pwede maadto pa sa linaw ang kalayo. And then number 5, the substitutionary spiritual death of Christ on the cross paid the penalty for all sins. Siya ang gitawag na tog substitutionary spiritual death. Kita man gid ang spiritual death. Kita man ang nahimula gid sa Dios. Gikan pa kay Adan kang iba, ilahang mga sumusunod, spiritual death naman sila. Ug hantod nga miabot sa tuwang panahon karon, spiritual death. Kada bata nga mahimugso, spiritual death gid siya. Apa nang nakanindot lang sa bata, kaya wasi moabot sa edge of accountability, busa sa mata sa Dios, safety sila, luwas sila. Ilaha ang gingharian sa langit. Pag-abot sa panahon nga na sa insaktong desisyon, kinahanglan mo pili na sila sa pagtuo o sa dili pagtuo. Kung mutuo sila, dili na po sila ma-appeal sa condemnation. Apan kung dili sila mutuo, siguro nag-edad na sila mga 10, 15 or 20 ba, kung di sila mutuo, dito na po sila sa linaw kalayo. Kaya huwag man sila mutuo. So sa dayang miabot na sila sa insaktong pagsabot, insaktong edad. So, atong nakita din ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, gitawag sa substitutionary ha. Dili dito ingon nga namatay siya spiritually. Kaya wag man siya magkasala. Ang iyang pagka-Diyos di mo gid magkasala. Now, kalimtan na to ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkatao. Ang iyang pagkatao, wa gid siya magkasala. Sumala pa sa pulong sa Diyos. Hebrews 4:14 or 15, wala gid siya nagkasala. Ug busa, dili siya pwede maka-undergo sa spiritual death. Kaya ang spiritual death alam naman sa mga nakasala.
Apan, tungod kay ang pulong nga kamatayon means separation, Jesus Christ was separated from God the Father for 3 hours. First time in history nga Jesus Christ was separated from God the Father. Sulod sa 3 ka oras. Ngano man, between 12 noon ngadto sa 3 p.m., ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, gipasangil niya. Wala siya makasala ha, pero gipasangil niya. Buti pasabot, ang imong sala, ang atong tanang sala, gipasangil niya. Og busa, kay naa sa iya ang sala sa tanang katawhan sa kalibutan, ang God the Father, nga wala mahigugma sa sala, may palayo kaniya. May forsake niya. Kung motong mingon si Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me? So he was forsaken by God the Father. Tungod kay ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, anaa kaniya. Ug ang Dios nga Amahan, wa gid mahigugma sa sala. Ug si Jesus Christ mo ang gitawag substitution. Sa gitawag nato spiritual death. Nga atong naangkon. Ug natungod niya na atong nakita ang usa ka tawo nga bituog kang Kristo Jesus, pinagi sa espirituhanon nga kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross, nga gibayran niya ang tanang sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Gibayran ha. Now, just remember nga lahi ang gibayran ug forgiven. Kaya ang uban maguna-una ba yan nga forgiven na ta, no? Ako nang i-explain, no? Tungod kay dito sa cross, bayad na ang tanan. Pero wala nagpasabot nga may epekto ang forgiveness. Ang forgiveness may epekto para sa mga dili magtotoo sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus. Pag tuo gid mo kang Kristo Jesus, ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, humana, may epekto siya. You are forgiven. You are justified. You are cleansed. And din sa diha pong nahimo na kang magtotoo, makasala pamanta. Sa diha gamito na po din mo ang 1 John 1:9, automatic po, pasayloon na po ang imong post-salvation sins. Na pre-salvation katong mapakamaluwas. Sa diha mituo ka, mapasaylo to. Na kay post-salvation, human sa imong kaluwasan, makasala pa ta. Sa diha gamit ka sa 1 John 1:9, ang imong post-salvation sin, pasayloon po. O para na sa imong fellowship, with God ang ikaduha din na, no? So, the substitutionary spiritual death of Christ on the cross paid the penalty for all sins. Romans 4:25, Ephesians 1:7, o bisa man sa 1 Peter 2:24. Number 6, every believer receives propitiation for sins. Unsa may word nga propitiations? That means God is satisfied with the work of His Son. Ang standard sa Diyos nga Amahan perting taasa. Perting taasa yun. 100% righteousness ang standard sa Diyos. Alang kanimo kanako nga makatukad langit. O dili kaya buhaton sa tao. Dili mahimo sa tao ang standard sa Diyos. Dili pwede nga musagol ta ngadto sa Diyos nga makasasala ta. Dili pwede makasulod ang makasasala dito. O busa, ang Diyos naghatag og 100% nga pagkamatarong nimo sa takna nga mituo ka kay Jesus Christ. 100%. Ug busa dito sa taas, qualified ka nga makaadto sa langit tungod kay nagkapasar na ta sa standard sa Dios, aduna na kay 100% nga pagkamatarong. Makita sa Roma, makita sa Pilipos 1, no? Daghang kini Roma 3:22-23,
25-26, 1 John 2:2, bisaman sa 1 John 4 verse 10, ug bisaman sa Romans 3:9. Nakabaton kita og pagkamatarong, dili pinasikad sa ato ang pagsunod sa balaod, kundi pinasikad sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Sa dahang nituo ka kang Kristo Jesus, di matarong ka. Sa dahang nituo ka kang Kristo Jesus, sa mata sa Diyos nga Amahan, natagbaw siya. Siya nga, nituo man ni sa akong anak, nituo man ni sa gibuhat sa akong anak dito sa cross, so I am very satisfied. Madawat na nako ni siya. O busa, bisan kinsa nga nituo kang Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas, madawat na siya nga tos langit. Mabito na gitawag na tag our citizenship is in heaven. Nga naman, nanatay 100% righteousness. Siguro matingala ka mo, no? Kung ikaw man na si Christ diri, o samtang nituo ka kang Kristo Jesus, pagtuo nimo kang Jesus Christ, si Jesus Christ misulod na sa imong kinabuhi. O sa dahil misulod siya sa imong kinabuhi, sa hinitabo nimo, you have Christ. You have Christ righteousness. Kaya naman si Kristo sa imong kinabuhi, ang God the Father, ang iyang gitanaw, ang Kristo nga nasa sulod sa imong kinabuhi. Wala siya nagkatanaw sa imong hagyod, kundi na iyang gitanaw nga ikaw na Kristo sa iyong kinabuhi, busa ang Diyos nga Amahan natagbaw siya, okay, dawat na kanako. O busa gitawag na Christian, because Christ is living in us. Si Jesus Christ nagpuyo sa atong kinabuhi. O bukining naghatag ka nato nga makapasar kita sa standard sa Diyos, nga maadto kita sa langit. Ug sigurado kita ni anak nga maadto ta sa langit. Are you sure that Christ is in your life? Yes. O kung tinuod man nga si Kristo na sa imong kinabuhi, you have Christ righteousness. Kay si Jesus Christ naman sa sulod sa atong kinabuhi. O busa, pasar na ta sa standard sa Diyos. So, mo kining number 6, no? Every believer receives propitiation for sins. Natagbo na ang God the Father. Yan siya nga, okay. Okay ka na sa kuha. Insakto ka na sa kuha. Wala na kay problema sa kuha. Makasulod ka na gid sa kuang gingharian. And then, number 7, the believer is dead to life. The sin nature, but alive to God. Retroactive positional truth. Now, kiningingon dire, dead to old life. Pas muingon mo nga, Pastor, di na ko magkasala na. Magkasala paghihapon ka. Pero, sa sulod sa imong kinabuhi, nanay kinabuhi ni mo nga maglikay sa sala. Nanay kay tinguha nga mulikay sa, sumalagot kitang tanan din no? Pero masipyat Kaysa itong panghuna-huna pa lang sa 3 kinds of personal sins, mental, verbal, o overt, masipyat man ta. Mabito itong sa Sunday school na to. Words, ang mga words, importante kayo. Ditudluan kita nga i-filter na to, nga to ang mga sinultian, nga di makasakit, di makadaot sa uban, di what we call that, maka-Istanbul sa uban, itudluan kita. Pero sometimes, napaghapoy mo gawa sa itong baba nga, wala na itong mabantay. No? But, sa itong kinabuhi, naagid sa itong una-una, nga mulikay na ta sa pagkakasala. Munang, we are dead to sin. We are dead to old life. The sin nature, but alive to God. Itawag ini sa retroactive positional truth. Dito sa cross, Jesus Christ was crucified. Kung samtang gilansang si Jesus Christ dito sa cross, naapog ka dito. Wala ba ka matingala nga
Pag magbasa ka sa Roma 6:6 o bisan man sa Galatians 2:20, mingon din ha, gilansang ako uban ni Kristo. Ang pangutana dito ba ka sa gilansang si Kristo Jesus sa cross? Wa pa man ka nahimog suot to. Pero nganong gisgutan diri sa Galatians o bisan man sa Romans nga I am crucified with Christ. Gitawag siya retroactive. Bisag wala pa ta, nitong panahon na, ang kamatayon ni Jesus Christ may kagamitan. No? Ang kamatayon ni Jesus Christ may effectivity bisa man sa atong kinabuhi karon. So dito sa cross, ang naa dito sa cross, kinsa man? Si Jesus Christ lang yun. Siya lang. Pero ang pulong sa Diyos nagaingon, gilansang ako uban ni Kristo. Bot sa bot, naapunay ko diri. Retroactive, no? Ang iyang kamatayon may effectivity bisan sa tuwang panahon karon. So the believer is dead to life, the signature, but alive to God, retroactive, positional truth. So he is crucified with Christ. Romans 6:6, siguro memorize niyo na, no? Muraga, dahil kayong saan ako, ginabalik-balik, yapon ako ng Roma ba, no? Sumala pa sa Roma 6:6, kay nasayod kita, nga atong daan o magkasasala, nga pagkatao, gilansang na uban ni Kristo, aron malaglag kini o dili na kita maulipon sa sala. So, ang atong old self, gilansang dito sa cross. Mga pastor, di lagi na tinuod ba? Kay perting buhian na sa akong kinabuhi. Permanente nang mugawas. Yes, buhi gid siya. Mo nang naikinahanglan nga filling with the Holy Spirit. Indwelling, ang balang Espiritu nagapuyo na sa imong kinabuhi, plus filling with the Holy Spirit equals, sa mitabo niya na, dead to self. Patay ka na sa imong kaugalingon. Dili na ka maguna-una sa imong kaugalingon. But you are alive to God. The believer is dead to old life, the sin nature, but alive to God, retroactive positional truth. Dili ko matingala nga kung Domingo naamo diri, no? Tungod kay nana sa inyo ang kinabuhi nga gusto mo nga buhi nga to sa tubangan sa Dios. Nganong nagasimba man mo? Nasa inyong panguna-una nga gusto gyud nako nga in fellowship ko with God. Pero nalagi pa naman nga mapakyas lagi. We are dead with Christ sa Romans 6:8. Colossians 3:3, 1 Peter 2:24. Patay na kita with Christ, buried with Christ, gilubong kita uban kang Kristo Jesus, and raised with Christ, current positional truth. Now, kung patay na kita uban kang Kristo Jesus, lawom kay kini sila pagtulunan ba? Usahay mo ingon ka mo, Pastor, dili pa man gina sa tinuod sa akong kinabuhi. But I need to explain this, no? Pag ingon dinhi nga patay ka uban kang Kristo Jesus. Unsa man si Jesus Christ? Si Jesus Christ perfect. Wala gid siya nakasala. O sa diyang giingnan kita nga we are dead with Christ, ang atong kinabuhi, ang usa ka taong patay na, makasala pa ba? Dili na, no? Bisan pa kung saan mo sulti siya na buhatan na, pag-inom, sa balang imong isulti siya, dili na gid siya makabuhat pagsala, kay patay naman siya. Ang iyang isgutan din nga ang usa ka magtutuo nga anana kang Kristo Jesus, when you are in Christ, na change na ang imong life gikan sa pagkaulipon sa sala ngadto sa pagkaulipon sa pagkamataron. Patay na ka sa pagpakasala ug ulipon na ka sa pagkamataron. But it does not mean hindi na ka makasala, ha? Makasala pa ka, pero ang nasa imong kinabuhi mo na gid ang pagsunod sa kabubuton sa Dios.
Kaya balo ko nga muna na ang ihang pangandoy sa inyong kinabuhi. Kung pwede lang, sa usa ka adlaw, dili na ta makasala. Kung pwede lang, di na kita makasala. So, anhin kita karon sa number 8. Pila pa ba itong oras? Okay pa. Number 8. The believer is free from the Mosaic law. He is dead to the law and he is delivered. So, kung sa ka magtutuo, nakalingkawas na siya sa balaod ni Moses. We are not under the law. Kaya nabayay nagkatudlo nga under pa ta sa balaod. Kung under pa ta sa balaod, dapat Sabado ta magsimba. Kung under pa ta sa balaod, dapat ang bata tulion at the age of 8 days. Dapat daghan pa kayo mga seremonyas nga itong pagbuhaton. Kung under the law ta, unta, pag magsimba ta, magdala pa tayo mga animals. Ihalad na ito ang dugo. Kung ganun wala naman na siya karon, we are not under the law. Ang tithing, kaya na yung mga nag-huna-huna pa biya, daghang pa kayong grupo nga ilang mga huna, maghatag ito ang tithes, ikanapulo. It is really good to give, no? But we are not required to give tithes. Ang malakay treated para ka na siya sa mga Israelites. Gitudluan sila nga, ihatag nila ang ilang ikapulo. Sa una, ang gitawag na ito treasury o ang church, nagsiusa pa, no? Mura ginani pa sa una, no? O mo niyang church, napo diri ang treasury. Nga diin ang mga tao, mubayad sa ilahang tithes diri, 10%, o ginagamit sa mga Levites ang ilahang 10%. Kaya wala man nagtrabaho ang mga Levites kay sila mga kuha man sila mga sacerdote man sila. So unsaon man nila pagkakaon nga wala man sila ginapatrabaho kay ang ilahang trabaho mao man gyud ang pagpangalagad sa simbahan. Busa ihatod ang imong tithes diri sa ilang gobyerno sa ilang panahon and then gamiton kadto sa panginahanglanon sa ilahang mga sacerdote, mga pare, no? Pero pag-abot sa panahon, ang gobyerno na-establish na ang gobyerno, nanay gobyerno, gutan ko kini gobyerno nga building, yanagya po ng church, ang kining treasury, kining treasury, nabalhin na diri. O busa, ang imuhang ikapulo, ihatag nimo sa gobyerno, o ang imuhang halad, ihatag nimo sa church. Muna ning ang atua karon. Ang atua is grace giving ng atua. Muhatag ta, sumala sa gidakon sa atong kasing-kasing. Apan ang atong gitawag taxes, ihatag na to sa atong gobyerno. Nagyapon tayo tax. Kung unsa ng tithes sa unang panahon sa Israel, kanang tithes nila para sa ilang gobyerno. Pero sa unang lagi kayo, nahiusap pa ang church of the state, busa dili misunod sa ilahang gitawag church ang ilahang tithing. Pero when it is separated, ang ilahang gitawag tithing, dito na silang gobyerno iadto. Og sa atong panahon karon, naa na ta diri. Ang atong ginahatag diri is unsa man? Grace giving. Ang ilaha is taxes. So, naghatag taxes sa gobyerno, tanang taxes.
Sumala, pila ka buk taxes ninyo, income tax, ang sa panauban, real property tax, kanang, sa ganito, isa, residence tax, mga mihuras, o anak, wala yung pilihan ang tamtaksa. So, hatag ta dire. Tanang taxes, hatag na to dire. Ang gipangayo, ang sa Ginoo is grace giving. Sumala pa sa 2 Corinthians 9, 6, ug 7. So, muna. So, karon, we are not under the law. We are under grace. We are under grace. But sa the law of divine establishment, yes, kinahanglan po tayo mo follow po kung sa beranan sa atong gobyerno. No? Klaro ba na? Nasabdan ba? Ha? So, kinahanglan masabdan na ito na. Mag-iskuta sa tithing, kaya tinda ko ang subjects pa ng tithing, no? Especially sa Malakay 3, no? So, we are free from the Mosaic law, no? We are dead to the law and we are delivered. Jesus Christ fulfilled the law. Now, sa number 9, the believer is regenerated. Nakaibalo ba mo yung word nga regenerated? Sa Titus 3:5. Kung saan yung termino na ito sa regenerated? Born again. Yeah. Ngayon gitawag kag born again. Sa diyang nataw ka sa taguangkan sa imong inahan, mo nang imong physical birth. Ang physical birth, dili kina makatug langit. Kanana siya ay old sin nature. Nabitbit niya ang kinaiyang makasasala gikan sa iyang ginikanan. Gikan sa atong mga ninuno pa mga ginikanan. Nabitbit, nadala na ito na siya. So natay kitawag na ito sin nature. Ug tungod niya na, kinahanglan kang mataw pag-usab. Ang pagpakataw pag-usab, dili na kinahanglan nga musulod tag usab sa tagwanggan sa atong inahan, and then magpakataw, dili na. Ang pagpakataw pag-usab, pinaagi na sa imong pagtuo kang Kristo Jesus ngayong Ginoo manluluwas. Kung magbasa ka diri sa John chapter 3, magsugod sa 1 hangtod sa 8, si Jesus Christ ug si Nicodemus nag-istoryahanay sila. Ug si Jesus Christ nahibalo nga kini mianini sa kuwa sa tuyo nga mangutana may tungod sa kaluwasan. In fact, 12 midnight tumiadto si Nicodemus. But gisintro siya ni Jesus Christ kay nahibalo man lagi si Jesus Christ sa iyang tuyo. Gingnaden siya nga, Nicodemus, you must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maka nagingon ni Jesus Christ. Nicodemus, kung sa tayo si Nicodemus? Nagkaibalo mo sa kinabuhi ni Nicodemus? Si Nicodemus usa ka pinakataas o halangdon sa mga Hudiyo. Buti pa sa taas ng iyang posisyon. In fact, Nicodemus was a teacher of the law. O kung saan namang balaod ni Moses din na, magtutudlo si Nicodemus niya na. Pero samtang nakadungog siya kang Kristo Jesus, kinsang gining tawhana, hanggang ano mangyod nga, daghan mong kayo ning nagasunod sa iya, ha? O nganong mga wisdom man kayo niya mga ginasulti. O busa, si Nicodemus miadto ng Jesus Christ sa tungang gabi. O gingnan siya ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus, you must be born again. Sama sa usa ka hangin nga wala nimo nahibaluy og diin gikan ug asa siya padulong. Ang pagkatao pag-usab dili po nimo mahibaluan. Sumala kamo nahibalo ba mo og kanus? Ako wa gid ako gidahom na natawo ko pag-usab. Kamu nagdahon ba mo nga natawo mo pag-usap? Ako, bisa kung saan yun ako ba, makaanad yung ko sa kong kagalingon, grabe gito kag grasya.
Nag-eskwela ko sa UM. Giduulan ko sa katao. Duha mi kabuk ng istorya, nag-istorya na ni. Ampot asa nagkatos de la Piña karon. Classmate mi ni de la Piña. Gitudluan lang is pulong sa Dios. Tingala lang ko nga mo na naliso na nga akong pangisip na may nausap sa akong kinabuhi. Hindi ko kalimot niya, no? And then until today, makana ko, July 11, 1982. Di na ko makalimtan ang kwan. Mga alas 2 nga to sa alas 3 sa hapon. Ang hangin wala ko naibaloy kasagikan nga miabot ra sa kuha. Mo kining gi-describe diri sa John chapter 3. Nicodemus, you must be born again. Ang pagkatao pag-usab dili di mo mahibaluan. Sama sa hangin nga mohoros, dili di mo nahibaluan og kasagikan ug asa padulong. Ang pagkatao pag-usab-usab sama niya na. Wa nimo dahuman. Sa inyo ha gidahom ba ninyo nga maluwas gyud mo bisan magikan mo sa inyo sa mga Christian parents. Miabot gyud po ng panahon sa inyo nga mo gining panahon nga mituo ko kang Kristo Jesus. Ngayong ginogman maluwas. Mo nang regeneration, born again. So the believer is regenerated. Na tao kapag usab. Ang kaduha na tao, kausalang mamatay. Nasabtan niyo na? Nga kung kaduhatan na tao ta physical, na tao ta spiritual, posible mamatay ta physical lang. Kung mabutan pa dito rapture, di ta maging kamatayon. Pero ang tao nga kausalang na tao, naimugso lang siya sa tagwangkan sa iyang inahan, kaduha mamatay. Mamatay siya physical, mamatay po siya sa linaw ang kalayo. So we are born again, John 3:7, verse Peter 1:23. We are a child of God, Romans 8:16. Galatians 3:26. Sa yung kagitawag ka ng child of God niya, may impyerno pa baday ka na anak ka sa Diyos. Gitawag kag son of God sa John 1:12, 2 Corinthians 6:18, 1 John 3:2. Gitawag kang bagong binuhat, new creation. The old things pass away, behold things becomes new. So, ang katong imong daang status sa kahimtang wala na to. Katong dili nimo pagka magtotoo, wala na to. Ang pagkadili nimo luwas, wala na to. Ang pagkadili nimo anak sa Dios, wala na to. Kung saan naibalhin sa imo ha, nahimo na kang luwas na, nahimo na kang naikinabuhing walay katapusan, nahimo na kang anak sa Dios, nahimo na kang lumulupyo sa langit, daghan pa mga butang nga imong naangkon sa takmang mituo ka kang Kristo Jesus. Now, number 10, the believer is adopted by God, placed as an adult son because of positional truth. Adopted by God. No? The word adopted, usa kini siya ka legal nga termino. Usa ka legal siya nga termino. Legal term ni siya. Nga, sa dihang ang usa ka bata, kung i-adopt gani sa usa ka tao, buhatan gina siya og papilis. No, dili man ta basta-basta gud magkapamunit og bata dinha niya ato lang dalon sa tunggalay niya atong buhion, no, di na pwede. Dakpan ka na, bilanggo ka niya na, no. Bisan pag wala sa ginikanan, mahibaluan ka sa DSWD nga namunit kag bata dito. Wagi ka, bilanggo ka. Kay ang imong kaso niya, unsa may kaso nimo ana? Ha? Kidnapping. Yeah. Nginap ka. So munang buhatan nila papilis gyud nga ikaw imong gi-adapt kini siya ug once nga gi-adapt nimo siya, mahimo na nimo siyang unsa man heredero. Mahimo na nimo siyang manununod. Kung namon kay duha ka anak din ha, mahimo na silang tulo o mubahin sa imong mga propiedad. Nahimo na kang heredero. So kita,
We are adopted by God. O busa o kung sa man ang mga property o kung sa man ang mga propiedad o mga saad sa Dios nga iyahang gi saad ngadto siya mga anak, ikaw aduna nay bahin. O busa kita mga manununod ta sa Dios. Makaambit kita sa iyang pare ng langit. Kambit kita niya na. Sigurado kita ng langit. Saad niya na. Kinabuhi mo na kitapusan. Apil ta niya na. Kinabuhi sa eternal state. Apil ta niya na. Bagong Jerusalem. Bagong yuta. Magkapanunod ta niya na. No? So the believer is adopted by God, placed as an adult son because of positional truth. Romans 8:15, Romans 8:23, at resurrections. Ephesians 1:5. 1 minuto. Alanganin na kayo, no? The believer is made acceptable to God. Sa Ephesians 1:6, 1 Peter 2:5. That means, ang usa ka magtotoo, madawat na sa tubangan sa Diyos. Kung magtotoo na ka, kasi sa una, ang i-apply sa Diyos sa tuwa is impersonal. Impersonal love. Ay, gabi. Impersonal love, sabot nga, gihigugma ka sa Diyos nga walay kondisyon. Kaya di magkaangayan higugmaon, di man ta dapat, ako di ko angayan higugmaon ba? Kay, kaway ko sa Diyos dati, di ko magtotoo. Apan gigugma ko sa Dios, unsang klase gugma? Impersonal. Walay kondisyon. Pero sa takna nga mituo ko kang Kristo Jesus kang Ginoo manluluwas, ang impersonal na himo ng personal. Nganong nahimo naman ko personal? Nganong gigugma naman ko sa Dios nga personal? Sana naman kay Kristo sa imong kinabuhi. I like the Christ that is in your life. Busa gihigugma ta na ka. So nahimo na tang personal love by God. Ang paghigugma sa Dios sa usa ka tawo nga mituo na kang Kristo Jesus, personal na. Nanatay closeness sa iya. Dili na tong impersonal kay ang impersonal application to sa mga unbelievers. Ang paghigugma sa Dios sa mga unbelievers is impersonal. Why condition? Pero sa dahil nahimo na kang anak sa Diyos, personal na ka. Nanakay, makaluol, lago ka niya dayon. Nakay panginanglanon, makaampo ka dayon niya. No? So, siya, maminaw dayon si mo, mutubag din si mo pag-ampo. Lost na mo. Muna nagkahigala na mo ba? Nga kung higala ni mo, uy, pula mata dihang bugas bi. Oh, sige, higala bitaw ta. Pagkapiningsudan bi, oh, sige, ay, paksing. Higala naman mo. Mga ka sa Diyos, Father God, kinahanglan di ko nini karon. Siya, oh, anak ka na ako. Nung dito magkatagaan. Tagaan ka na. Tanong mong butang. Ihatag niya si mo. Ano man, nanata, accepted na ta. No? We are accepted. Morning word rin. The believer is made acceptable to God. We are accepted in the sight of God. We are made righteous by imputation. We are sanctified positionally. We are perfected forever. Perfect na tastubangan sa Diyos. We are qualified for inheritance. Qualified ta nga makapanunod sa iyang mga kaptangan. Okay, padayon tani sa number 12. Sa sunod Domingo baya, wala day ko dire, no? Si Brenda Umuntodo dire. So, dito na po ni siya sa sunod yung Domingo at ipadayon kini siyang number 12, no? Kaya nga itong oras, insakto na yun, no? Okay, so mag-aampo ta. Kung yun ang tanan sa pagtindog, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat Diyos sa imong grasya sa among mga kinabuhi. Nahimo kaming kabahin sa imong eternal plan. Nahimo kaming membro sa pamilya sa Diyos. Nahimo kaming luwas. Nahimo kaming adunay paglaom. Nahimo kaming adunay kinabuhing dayon.
Thank you so much for that, Heavenly Father. Salamat sa mga butang ang isaad nga ni kanamo, nga din dili na gyud kini mawala kanamo, o kay ikaw man ang nagkasaad dinhi, di magid ka mo pakya sa imong saad, o basta amo ginatuuhan ang imong pulong, Father God, nga magpabilin nga buhi sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Ginaday kung ginapasalamatan ka namo nining tanan, ug ang tanang pagpasalamat pagday kay among ginauli pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.